Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong students performance daw ay magiging basihan para sa teachers performance rating. Ito po yung plano pa lang naman po ni PBBM na i-implement po sa Department of Education. Ayan, so pahinga muna tayo sa mga balita about PBB kasi until now po ay wala pa rin po tayong good news. Hindi pa rin po eligible or nanatili pa rin po hindi eligible po ang Department of Education dito po sa PBB 2023. So for the meantime, pag-usapan muna po natin ito. Marami kasi ako nakakita mga post na ganito sa Facebook. Na isa raw po sa magiging plano ni Pangulong Marcos sa pag-implement po nitong Performance Management and Evaluation System, yung PMES, ay pinag-aaralan po, pinag-aaralan at pinaplano. Linawin lamang po natin, ito po hindi pa naman final at hindi pa naman po ito approved. Ito po ay plano pa lamang, pinag-aaralan at plano pa lamang po ni PBBM. Nagawing basihan yung students' performance para po sa magiging performance rating po nating mga kamaestro natin dyan sa buong Pilipinas. Ayan, so pag sinabi kasi nating students performance, pwedeng maging basihan dyan is yung performance ng sa test results, mga kamaestro, yung test results. Pwede rin po yung average niya, mga kamaestro, sa kanyang grade, sa kanyang report card, or pwede rin naman yung status ng reading, sa pagbasa ng mga bata po natin. So depende po, marami kasing basihan or mga factors na ating i-consider in terms of the student's performance. Pero gayon pa man, sa tingin po ninyo, nararapat ba na isali or gawin isa sa mga basihan, yung performance rating po natin dito sa PMES is yung student's performance po ng bata na hawak po natin. Well, sa tingin po natin, okay naman na isali siya, Okay naman na isali siya, pero dapat hindi lang yan ang basihan, syempre. Pwede siyang maging kasama sa isa sa magiging basihan, pero hindi pwedeng yan lang ang maging basihan po ng ating performance rating. Pero bago po sana isama yan, ito lamang po ang inihiling po natin, mga kamestro, hindi naman masama, Hindi naman masama na isama yung test results sa batayan ng performance po ng mga guro o yung mga performance ng bata na hawak po natin sa loob ng classroom, para maging batayan ng performance ng mga guro. Pero dapat ay unahin muna natin, mga kamaestro, ang mga dapat na ayusin, especially po sa sistema and then sa atin pong physical environment, sa kanya-kanya mga schools yan, mga kamaestro. Ito po opinion lamang po natin, Ito opinion lang naman po natin patungkol nga po dito sa planong ito ni PBBM. Ayan, so unang-una po, in terms of classroom, so dapat ay mayroon pong sapat na nakagamitan, mga kamaestro. Yan po yung nakikita po natin na medyo nagiging problema po hindi lamang po ng school sa aming division, kundi siguro ito ay problema ng buong Pilipinas, mga kamaestro, yung classroom po natin, mga kamaestro. May mga nakakita po tayo diyan na yung iba sira-sira pa rin yung upuan, and in terms of mga equipment, mga kamaestro, yun ang isa pa sa mga kulang, especially po ako bilang isang ICT teacher, mga kamaestro, bilang isang EPP TLE teacher. Yan. So isa sa mga problema po namin is yung sa ICT is yung mga computer sets, mga kamaestro, na kailangan po namin sa pagtuturo ng ICT, mga kamaestro, sa aming mga estudyante. So yun po, malaking factor kasi yun yung kulang yung gamit sa loob ng classroom. Syempre mayroon factor po yun sa maging performance po ng mga bata. Okay? And maliban po doon, maliban doon sa classroom, sa mga kagamitan sa classroom, isa po sa mga nakakita pa rin po natin is yung mga learning resource materials. Ayan, especially po yung books. Ayan, kasi may mga nakakita po tayo mga post sa Facebook na until daw ngayon ay wala pa rin po yung mga bagong libro, na may kaugnayan po dito sa ating revised K-12 curriculum, mga kamaestro. So mas maganda po kasi magturo, mas masarap magturo kung lahat po ng bata ay mayroong hawak ng mga libro. Ayan, so isa po yan sa mga nakikita po natin, mga kamaestro. And then isa pa, sa classroom pala, nakalimutan ko kanina, although sa akin naman hindi ko naman ito nararanasan, pero sa ibang mga schools ay nakikita po natin ito, yung siksikan yung mga bata, yung ratio po ng bata sa isang teacher. Minsan ang isang teacher ay may hawak na 60 students or 60 pupils. Napakasiksikan na po at napakainit po nun. So maaring magkaroon din po yun ng malaking epekto sa magiging performance po ng mga bata, kasi hindi na sila makakapag-aral ng maayos, kumbaga mawala na po sa focus kasi nga sa sobrang dami at siksikan po
yung mga bata na po sa loob ng isang classroom. And then syempre po, isa sa pinakamahalagang factor na kailangan din pong isipin po ng Department of Education, mga kamaestro, patungkol dito at ni PBBM is yung workload, mga kamaestro, na ibinibigay sa mga teachers. Ayan, so mas maganda po kasi na magkatrabaho ang kumbaga ang focus talaga ng teachers. Although tinanggal naman na yung mga ancillary services, mga kamaestro, tinanggal na. Yung mga coordinatorship na iba ay tinanggal na. Pero meron pa rin tayong mga napapalitaan na iba mga kamaestro natin dyan na talagang ang dami pa rin po mga additional workload, mga reports na kailangan i-submit, mga kamaestro, na pwede rin magkaroon ng epekto sa kanyang performance bilang isang guro. Alright? And then, syempre, ang pinakamahalaga, para mas ganahan yung mga teacher na magturo, syempre, yung hinihingi po natin, as usual, mga kamaestro, yun pong salary increase. Ayan, yung sahod, dagdag na sahod at mga benepisyo para sa mga kamaestro natin yan. Kasi nga, sabi nga natin, kapag sapat ang sahod ng isang guro, kapag sapat ang mga benepisyo, kompleto ang mga benepisyo, abay syempre, araw-araw inspired ang mga kamaestro natin yan na pumasok at magturo sa mga bata. Although inspired naman talaga tayo, mga kamaestro, pero mas maging inspired tayo, mas gaganahan tayo magturo kung natanggap natin yung mga kompletong benepisyo and syempre yung karagdagang sahod, mga kamaestro, yung sapat na sahod, mga kamaestro. So yun po isa lamang sa mga nakikita po natin, mga kamaestro, na kailangan munang unahin sana po ng pamahalaan, especially ni PBBM at ng Department of Education, mga kamaestro, na mga problema po natin sa loob ng schools. Ayan. So yun po, hindi naman po natin nilalahat, hindi naman natin sinasabing lahat ng schools ay nararanasan po yun, although meron pa ilan-ilan. So yun po yung nakikita po natin na kailangan muna pong solusyonan. Lahat ay handa if ever man na gawin pong basihan itong students' performance para po sa maging performance rate. Inuulit ko po, hindi po tayo kontra dito, hindi po tayo against dito. Kailangan muna pong ayusin yung mga dapat pong ayusin, mga kamaestro. Ayan. So para naman po hindi mahirapan yung mga kamaestro natin yan. If ever man matutuloy po ito, mga kamaestro. Ayan. So linawin po ulit natin bago tayo magtapos sa video. Ito pong tinatalakay po natin ay hindi pa naman po ito approve, Ito ay pinaplano pa lang naman po at pinag-aaralan pa lang naman po ni Pangulong Marcos. Alright? Kung ikaw ang tatanungin ko, kamaestro, kung ikaw ang tatanungin ko, agree ka ba dito sa students' performance para maging basihan sa isa teachers' performance rating po ng mga teachers? Ayan. So kung agree ka or hindi ka agree, you are free po na mag-comment po dyan sa ating comment section. Huwag po kayo mahihiya, Comment lang po dyan para marinig din po natin ang inyong side mga kamaestro tungkol sa usaping ito. Alright? So dito natatapos itong ating video ngayon, mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!